Bakit marami sa mga kababaihan natin ngayon ang may PCOS? And take note, hindi lang ito sa mga middle age, kundi pati teenager, meron na rin. Ang PCOS ang pinaka-common cause ng infertility sa mga kababaihan ngayon. Ang pinaka-common na symptoms ng PCOS ay weight gain, acne, missed periods, at hair growth. Ang mga babaeng may PCOS ay nahihirapang magbuntis at nagpapa-infertility treatments. Pero, ang good news, reversible ang sakit na ito sa pamamagitan ng lifestyle changes within just weeks or months. Pero pag-usapan natin, ano nga ba ang PCOS? Ano ang tunay na sanhi ng sakit na ito? At kaya ba itong magamot? Kung kaya, paano? Ito yung sasagutin natin sa video na to, kaya panoorin nyo hanggang kahuli-hulihan sapagkat magugulat kayo sa ibang sasabihin ko. Ang mga information na tatalakayin ko dito ay bunga ng masusing research mula sa mga experts na mga doktor sa buong mundo kung saan ang paraan ng paggamot ay hindi conventional, kundi tumatalakay talaga sa tunay na ugat ng problema. Ito'y kanilang masusing pinag-aralan at tunay na science ang basihan ng kanilang karunungan. Hindi sabi-sabi lang. Hinihimo ko ang mga viewers na wag basta makinig lang sa narrative or sabi-sabi lang, but rather, do your own thorough research para malaman ang katotohanan. Kung ang nakasalalay ay kalusugan mo at ang magiging decision mo dito, marapat lang na mag-ingat ka sa mga information na sasagapin mo. PCOS stands for Polycystic Ovarian Syndrome. Para ma-diagnose ka na meron nito, kailangan meron ka ng 2 out of 3 main symptoms tulad ng irregular periods, hormonal imbalance tulad ng mataas na androgen levels na kung saan isa ang testosterone dito, at cysts sa ovaries. Yung ibang sintomas nito ay acne, skin tags, heavy periods, pangitim ng balat, balahibo sa mukha at ibang parte ng katawan, minsan nanipis ang buhok, at mahirap magpababa ng timbang. May mga babae na lahat ng sintomas meron nito. Meron namang ilan lang sa mga nabanggit. Ang PCOS ay hindi lang may kinalaman sa infertility. May epekto rin dito sa pagtulog tulad ng sleep apnea, weight issues, depression, and even cancer, specifically endometrial cancer. At kung magbubuntis ang isang may PCOS, mas may chance ng miscarriage at premature delivery ng baby. Kaya kung may PCOS ka, hindi lang ikaw ang apektado, pati ang baby mo. Ang pangalawang tanong, ano ang tunay na dahilan ng PCOS? Maraming sinasabing dahilan ng medical industry sa PCOS. Sinasabi sa kanila na sintomas lang ang kaya nilang i-manage sa pamamagitan ng gamot and they have to live with it. Nakakalungkot, di ba? Nawawala ng pag-asa ang mga pasyente sa ganitong klase ng mga advice. Merong niresetahan ng metformin para i-address ang sintomas, pero hindi naman talaga ito nakakatulong para tumbukin ang ugat ng sakit. Band-aid solution lang kumbaga ang treatment, tapal-tapal lang. Kung tumataas ang bilang nito sa mga kababaihan na dati namang wala, meron itong malalim na dahilan na kailangang masolusyonan. Hindi ito normal. Alamin muna natin ang ugat ng problemang ito na sigurado ako marami sa inyo, di pa ito nadidinig. Alam niyo ba na ang ugat ng sakit na ito ay insulin resistance or yung tinatawag na hyperinsulinemia? Ang insulin ay isang klase ng hormone na responsible sa pagpapababa ng blood sugar at pag-iimbak ng glucose sa ating mga cells. Every time nakakain tayo, ang level ng blood sugar natin ay nataas at ang insulin ay napapump mula sa pancreas. Kailan nangyayari ang insulin resistance? Nangyayari ang insulin resistance kapag ito ay elevated or mataas for long periods of time. Tumitigil ang cells mo sa pagresponde sa insulin. Tinatanggihan ito ng cells at dahil dito, elevated lagi ang insulin mo. Ano ngayon ang kinalaman ng elevated insulin sa PCOS mo? Ito ang contributor sa sintomas ng PCOS. Kapag insulin resistant ka, lumalabas na ang sintomas nito. Paano ito nangyayari? Bawat buwan bago ka mag-ovulate, dapat may mataas kang spike ng estrogen hormone. Lahat ng estradiol, isang klase ng estrogen, ay gawa galing sa testosterone, na isang klase naman ng male hormone. Pag mataas ang insulin level mo, binablock ng insulin ng ovaries mo para ma-convert nito ang testosterone to estradiol. Kaya, hindi nangyayari ang spike. Kung walang spike, walang ovulation na magaganap.
Pag hindi nag-ovulate, mananatili ang egg mo sa ovaries at magiging cysts. At dahil walang conversion na naganap, mataas din ang testosterone level mo. Yan ang dahilan kung bakit irregular ang period mo, may ovarian cyst ka, at mataas ang testosterone ng may PCOS. Kapag na-reverse mo ang ugat ng PCOS, which is insulin resistance, marireverse din ang PCOS mo. Paano ito gagawin? Katulad ng nabanggit kanina, kapag mataas ang level ng insulin sa dugo mo, insulin resistant ka. Ang solusyon, syempre, pababain mo ang insulin level mo. Kapag mababa ang insulin level, ang cells mo ay magiging sensitive na sa insulin. Meaning, kung dati tinatanggihan ito ng cell mo, ngayon, tatanggapin na niya ito. Mangyayari lamang ito kung, number 1, bawasan ng carbohydrate. Go low carb, go keto. Sa tatlong macronutrients, ang carbohydrates ay may pinakamataas na insulin spike. Samantalang ang protein ay di masyado at ang fat naman halos insulin neutral. Therefore, kapag binawasan mo ang carbs, bababa ang insulin level mo. May mga pag-aaral at patunay na kung saan ang mga babae na nag-participate sa ganitong diet ay nag-improve ng sobra ang sintomas within just 6 months. 20 grams lang below ng carbohydrates ang kinakain nila araw-araw. Sinasabi sa conclusion ng research, kapag may hyperinsulinemia or insulin resistance, tumataas ang level ng androgen kung saan kabilang ang testosterone. At nung nagbawas sila ng carbs, bumaba din ang level ng insulin kaya nabawasan ang sintomas ng PCOS. At dahil dito, nag-conclude ang researchers na ang low-carb keto diet ang naging dahilan ng pagbawas ng timbang, testosterone level at fasting insulin level sa loob ng 6 na buwan. Malinaw na sinabi sa pag-aaral na ang pagbawas ng carbohydrates ay nakabawas ng insulin levels, hormonal imbalance, at bumalik sa normal ang ovulation kumpara sa dati nilang diet. Paalala, kapag ibinaba mo ang dietary carbs mo, tataas mo naman ang good dietary fats mo. Ito ay dahil in the absence of carbs, gagamitin ng katawan mo ang dietary fat or stored fat sa katawan mo for energy. Kapag low carb ka, tapos naka-low fat ang ginawa mo, manghihina ka at laging pagod ang pakiramdam. Stick to eating whole real foods tulad ng karne, isda, gulay, itlog, nuts, at kauri kaysa ultra-processed foods at junk foods. Lahat ng modern foods ay may asukal at marami ay nakatago sa iba't ibang alias. Number 2, huling kainin ang carbs. Bakit? Kasi mas mababa ang response ng insulin kapag naunang kainin ng protein, fat, at gulay. Number 3, build muscle. Ang muscle cell ay nag-absorb ng glucose kahit walang insulin. More muscle mass means your body can store more glucose. Dahil marami kang muscle, mas may space ang katawan mo to store excess glucose. Kaya, mas marireverse ang insulin resistance mo. Ang pinakamainam na exercise ay resistance exercise kumpara sa cardio. Ito ay tulad ng squats, push-ups, planks. Mga kahit 15 minutes lang per day, napakalaki ng impact nito sa katawan mo. Number 4, eat more salt. Nagulat ba kayo? Ang asin ay combination ng sodium at chloride, parehong electrolytes na kailangan ng katawan. Ang asin ay nagkameron ng masamang reputasyon na nakaling sa hypertension at kidney disease, sa kabila ng napakakaunting pag-aaral dito. Sa isang libro ni Dr. Nicole Antonio na The Salt Fix, iniliwanag niya dito kung papaanong ang konting asin ay pinahihirapan mo ang katawan mo at nagko-contribute ito sa insulin resistance. Kapag nag-consume tayo ng asin, kayang i-flush out ng katawan natin ang excess nito. Pero kapag kokonti ang asin, mas nahihirapan ang katawan natin na mag-recycle ng asin sa katawan para ma-meet natin ang pangailangan niya. Sa isang pag-aaral sa mga diabetics, ang mga participants ay hinati sa 2 grupo. Group A, 3,000 mg ng asin ang kinakain. Samantalang ang Group B, 6,000 mg naman. Mas nag-improve ang insulin resistance ng Group B kaysa Group A. Sinasabi sa conclusion ng study na nakakatulong ang asin para mag-improve ang glucose tolerance at insulin resistance kahit pa may hypertension ang pasyente. At syempre, kung magbabawas ka ng carbs, katulad ng sinabi ko sa number 1, your body will store less water. And less water, nababawasan din ng electrolytes kasama ang asin. At dahil dito, kailangan mo ng tamang amount ng asin.
Ang recommendation ni Dr. Nicole Antonio ay nasa 3,000 to 6,000 mg per day. Ang isang kutsarita ng asin ay 2,300 mg. So, ibig sabihin nun, higit pa sa isang kutsarita araw-araw ang kailangan ng katawan mo. Panglima, stop snacking. Isipin mo kung mayat-maya kayo kakain, mayat-maya din ang spike ng insulin mo. Kaya kung elevated ang insulin level mo all the time, hindi ma-reverse ang PCOS mo. Dahil hindi mo siya nabibigyan ng pagkakataon para bumaba. Hindi normal na mayat-maya kay gutom. Pero kung naka-low carb ka, matagal ang gutom mo. Kaya't di ka kakain mayat-maya. Dahil dito, makakapag-fasting ka ng matagal. Ang intermittent fasting ay napaka-effective sa pag-reverse ng insulin resistance. Ilang oras ka di kakain, kaya't matagal ang pahinga ng insulin mo. Napakarami na ng pag-aaral dito na puro positibo ang resulta sa mga participants. And in as early as 2 weeks, magiging insulin sensitive ka from insulin resistance. Yan. So, kaya naman palang ma-reverse ang PCOS through lifestyle changes. So, isa-isahin ulit natin. Number 1, reduce carbs. Number 2, eat carbs last. Number 3, build muscle. Number 4, eat more salt. And number 5, stop snacking. There you have it, guys. Sana may nakuha kayo sa video ko. Kung hindi ka labisan, please do me a favor para matulungan niyo ako. Would you please share this video and subscribe to this channel para mas lumago pa ang pagbibigay natin ng wastong kaalaman sa mga tao? And if you like this video, please give it a thumbs up and please feel free to comment down below. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.